Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen sa ang traffic situation ngayon dyan sa may Philcoa area. Ang nasa right side ng inyong mga screen, yung maluwag ang daloy ng trapiko ngayon, yan yung papuntang Quezon Memorial Circle, papuntang Quezon Avenue at East Avenue. Samantalang sa left side, yung may konting pagbagal na ng mga sasakyan dahil sa volume na rin sa mga oras na ito, yan yung papuntang Tandang Sora, papuntang Fairview at papuntang Novaliches. Huwebes, April 3, 2025. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Cebu-based vlogger na si Boy Tapang ipinaaresto ng kanyang live-in partner dahil sa pananakit. Russian vlogger na nangharas sa BGC at nambastos sa Boracay, arestado ng BI. Sa pulsa video, dalawang driver nagkagirian sa gitna ng kalsada. Aso sa China, minaneho ang SUV ng kanyang amo. At dating Senadora Laila de Lima, makakasama natin sa usapang No Filter Live. Arestado ang Cebu-based vlogger na si Boy Tapang matapos ireklamo ng pambubugbog ng kanyang kinakasama. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Naubos ang tapang ng vlogger na kilala bilang si Boy Tapang nang arestuin siya ng mga pulis sa bayan ng Alcoy sa Cebu nitong Martes ng madaling araw. Ito ay matapos siyang ireklamo ng pangbubugbog ng kanyang 21 anyos na live-in partner. Base sa investigasyon, sinasabing nangyari ang pangbubugbog isang araw bago siya naaresto. Mitsa ng pananakit ang vape na natagpuan ng suspect sa gamit ng kinakasama. Dagdag pa ng biktima, hindi ito ang unang beses na binugbog siya ng suspect. Kahit daw nung panahong buntis siya, sinasaktan din siya ng suspect. Nasa kustudiya na ng pulis si Boy Tapang na maharap sa reklamong paglabag sa RA 9262 o VAUSI Law. Nakatakda siyang magpiyansa ngayong araw. Sumikat si Boy Tapang dahil sa kanyang content online kung saan pinapakita niya ang kanyang tapang gaya ng pagkain ng maraming sili. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Dinampot ng Bureau of Immigration ang isang dayuhan matapos mag-viral ang pangaharas niya sa mga Pilipino sa Bonifacio Global City. Hindi nagustuhan ng mga netizen ang kanyang inasal at agad itong dinampot ng mga otoridad. Narito ang report. Arestado ng Bureau of Immigration ang Russian vlogger na si Vitaly Zhidorovyetsky matapos siyang ideklarang undesirable foreign national dahil sa kanyang viral social media post kung saan makikita ang kanyang pangharas sa ilang Pilipino sa BGC. Okay, because you got a COVID mask, you liberal Go get your vaccine. Ayon kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., ang pag-aresto kay Zhidorovyetsky ay bahagi ng patuloy na kampanya ng gobyerno upang mapanatili ang kaayusan at protektahan ang karapatan ng mga Pilipino. No, yes. Naaresto si Zhidorovyetsky sa tulong ng PNP Makati at CIDG matapos siyang ireklamo ng isang security guard sa BGC. Sa ngayon, nakadetain na siya sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig habang hinihintay ang kanyang deportation proceedings. Ayon kay Viado, ito ay isang babala sa lahat ng mga dayuhan. Nagkagit-gitan, nagkagirian hanggang sa magkaambahan na ng suntok. Ang eksenang yan ng isa na namang away kalye nasa pool sa video. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Baguio, correspondent Emil Peredo. Makikita sa video ang lalaking nakaputi, driver ng nakahintong kotse na tila nakikipagtalo sa driver ng taxi sa Lower Session Road sa Baguio City nitong Lunes ng hapon. Ilang saglit pa, makikitang tinapik ng malakas ng lalaking nakaputi ang braso ng taxi driver. Tinapik pa ulit pero sinalag niya lang yan at nagsimula ng umandar pero ang lalaking nakaputi pinigilan ng taxi at dito na niya inambahan ng suntok ang driver.
Pilit namang umaawat ang kasamang lalaki ng nanggagalaiting driver hanggang sa pati ang sakay nilang babae nakisali na rin sa komprontasyon. Ang mga sakay ng kotse ay napag-alamang turista sa lungsod. Hindi ko po nakita yung umpisa, pero nung tumapat na ako sa kanila, nagmumura yung driver ng private. May sinabi daw yung taxi driver, kaya nag-asak ng help sa mga police bitman po natin. Yun lang po. Natigil lang ang argumento nang may mga umawat ng pulis. Ang ilang minutong girian na yan, nagdulot ng matinding traffic hanggang sa magkanya-kanya na rin ng alis ang dalawang sasakyan. Ayon sa Baguio City Police, walang nagsampa ng reklamo alinman sa dalawang driver kaugnay ng insidente. Paalala naman ng mga otoridad, habaan ng pasensya sa mga ganitong pagkakataon sa kalsada. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng ari-arian na abo sa sunog na sumiklab sa isang establishmento sa Davao de Oro. Samantala, 6 na classroom na sunog din sa isang paaralan sa Bukidnon. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nilamon ng malaking apoy ang establishmentong ito sa barangay New Sibonga sa bayan ng Nabunturan, Davao de Oro Martes ng hapon. Tinupok ng apoy ang mga tindahan pati na ang boarding house matapos mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga istruktura. Nagkumahog naman sa paglabas ang mga residente at manggagawa, bitbit ang mga gamit na kanilang isinalba. Umabot sa kalahating oras bago tuluyang naapulan ng mga bombero ang apoy. Aabot sa 3.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian habang patuloy na inaalam ng Nabunturan Fire Station ang pinagmulan ng sunog. Pagpalantay kita awareness ta sa mga silingan, ato pong madulungan atong mga silingan na nagasunog-sunog. Kaya mo din cause na mapunik. Pagpalantayan kita. Samantala, sumiklab din ang sunog sa Masimag Elementary School sa barangay Nongnongan sa bayan ng Don Carlos Bukidnon Lunes ng gabi. Ayon sa fire investigator, nasa 6 na silid-aralan ang tinupok ng apoy. Nagsimula umano sa isa sa mga classroom ang apoy at kumalat sa katabing mga silid. Aabot naman sa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala batay sa paunang ulat ng Bureau of Fire Protection habang inaalam pa rin ang sanhi ng sunog. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Nag-public apology ang pinuno ng MMDA Special Operations Group na si Gabriel Go sa tanggapan ng National Police Commission kaninang umaga. Nag-ugat ang issue ng sitahin ni Go ang isang police captain na pumarada sa bangketa sa Quezon City. Pero nagalit ang marami kabilang si Senator J.V. Ejercito dahil pinahya pa umano ni Go ang police. Maging si Napolcom Commissioner Ralph Calinisan, kinwestiyon ang ginawa ni Go. Sabi ni MMDA Chairman Don Artes, may kaukulang parusa para kay Go kung mapapatunayang may pagkukulang ito. Kanina, formal na humingi ng paumanhin si Go. So, nais ko pong itong umagang ito, formally po na humingi po ng paunawa at of course gusto ko rin po magbigay ng humingi ng paumanhin. Hindi lang po sa ating kagalang-galang na commissioner but also directly to Captain Felipe po. Sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil po sa nangyaring Pansamantalang pinalaya ang 17 Pilipinong na-detain sa Qatar dahil sa hindi otorisadong rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press briefing kanina, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtiyak sa agarang pagpapalaya sa 17 Pinoy. Ayon pa kay Kakdak, patuloy pa rin ang investigasyon ng Qatari Investigation Service sa insidente. Nauna nang pinalaya ang 3 menor de edad na kabilang sa mga inaresto sa Qatar. Upon directive of the President, since he learned about the arrests of the around 20 Filipinos, OFWs, in a resort in Doha, Qatar last March 27 gabi, around 10:30, he immediately directed the Department of Migrant Workers, of course, in partnership under the same one-country team with the DFA and our embassy in Doha,
to provide legal and welfare assistance to the 20 who were arrested. Hindi totoong tina-target ng pamahalaan ang mga Chinese na nasa Pilipinas o yung mga gustong pumunta sa bansa. Ito ang nilinaw ng Malacanang kasunod ng pagpapalabas ng travel advisory ng China. Pinag-iingat ng China ang mga mamamayan nito sa bansa, pati na ang mga balak pumunta sa Pilipinas laban daw sa posibleng panghaharas ng mga otoridad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na malugod na tinanggap sa bansa ang lahat ng mga dayuhan maliban sa mga sangkot o gagawa ng krimen. Posible umanong nag-ugat ang abiso ng China sa pagkakadawit ng ilang Chinese sa mga iligal na pogo sa bansa. Nasabat ng NBI ang 12 Chinese na armado ng baril, bala, tasers at tactical gear sa isang raid sa exclusive village sa Alabang, Muntinlupa. Ayon sa NBI, matindi ang naging paglaban ng mga suspect. Dumating pa ang kanilang mga armadong kasamahan na sakay ng 3 sasakyan para pigilan ang operasyon. Sa kabila ng tensyon at muntikang barilan, nagtagumpay ang NBI sa pagsakote sa mga dayuhang may kahina-hinalang galaw. Nadiskubre ring may mga serial number na binura sa ilang armas dahilan para imbestigahan kung ito'y galing sa iligal na bentahan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung bahagi sila ng isang sindikato o may kaugnayan sa isang criminal group. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa aktor na si Archie Alemania. Kaugnay ito ng kasong acts of lasciviousness na isinampa ng singer-actress na si Rita Daniela. Kinumpirma naman yan ng abogado ng aktres. Umaasa raw sila na sa agarang pag-aresto kay Archie para maipagpatuloy ang pagdinig ng kaso sa korte. Pwedeng mag-apply ng piyansa si Archie sa halagang 36,000 pesos kapalit ng kanyang pansamantalang paglaya. Wala pang pahayag ang aktor kaugnay nito. Itinanggi naman ng aktor ang alegasyon. Pinagsusumite ng courtesy resignation ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology ang matataas na opisyal nito. Sa isang memorandum, inatasan ni DICT Secretary Henry Roel Aguda ang mga undersecretary, assistant secretary at directors nito na magbitiw bago ang April 4. Ito ay para mabigyan siya ng kalayaan sa pagpapatupad ng kanyang mga tungkulin at responsibilidad. Itinilaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Aguda bilang kapalit ni dating Secretary Ivan John Uy na nag-resign nitong Marso. Mas marami pa raw kalansay sa aparador habang lumalalim ang investigasyon ng ICC, posibleng may iba pang biktima ng extrajudicial killings ang lilitaw. Kasama ba rito ang matagal nang tinatago na konsensya ng ilan? Ano ang masasabi ng bayan tungkol dito? Pwede madagdagan kasi ongoing Kung ano man yung mangyayari or mga susunod na abangan na lang natin. Sa palagay ko po madadagdagan yung kasi ongoing pa yung process ng kaso po. Sang-ayon naman po ako doon sa ganoon dahil nga hindi naman natitiyak na yung mga natalang kaso ngayon ay ayun na po yung karamihan. Posible naman talaga siya kasi medyo chaotic talaga yung politics natin pero iba na kasi ang administrasyon so parang 50-50. Madadagdagan nga po talaga kasi patuloy po yung investigasyon ng ICC at saka baka sa investigasyon nila mahalungkat pa yung mga dating hindi nare-report na mga kaso po. 6 na taon sa kulungan, 3 kasong ibinasura, isang matibay na paninindigan. Mga kaarangkada, kasama natin ngayon ang dating senador at Justice Secretary na matagal nang lumalaban para sa hustisya at demokrasya. Walang atrasan, walang inuurungan. Live sa PRTV Prime Studios, one-on-one sa Arangkada, Miss Leila De Lima. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon, Jack, and also to you, Ninya, at sa mga nanonood ng Arangkada Balita. Ay first time ko ngayon dito sa inyo, and that's why I'm very pleased. I'm actually it's my pleasure na
anyayahan niyo ako dito bilang studio guest. Yeah, salamat Yes. po na isingit nyo sa very busy schedule. I know, kasi mamaya tatanungin po namin kayo kung ano yung, kumusta yung kampanya, no? Dahil party list nominee si Senator Laila, no? But gusto ko lang po tanungin, kumusta na po kayo ngayon? Naku, naka-adjust na ako kasi napalaya ako noong November 2023. Nung nabigyan ako ng piyansa or bail doon sa last remaining case ko. 3 kasi yung mga kaso at lahat actually sila na-dismiss na. Pero nung pending pa yung 3rd case, nabigyan naman ako ng bail ng korte. So mula noon, syempre, nakapag-adjust na ako. Syempre, nakapag-adjust ako sa napakatahimik na buhay ko doon sa loob ng kulungan sa maingay and messy world. And then, ito nga, kahit wala naman akong kaplano-plano na tumakbo sa any position, ay nandito ako. I mean, nakuha ako o nakumbinsi ako na maging nominee number 1 ng isang party list, yung ML party list. So, busy po ako ngayon Oo nga sa po. kakaikot. We're trying to reach as much as places as we can. Kasi pinapakilala namin yung party list namin dahil bago siya, for the first time, magpa-participate ang ML Opo. sa coming election. So, nakakapagod pero nakakatuwa naman. Kasi na-miss ko syempre yon. Yung mga makita ko, maka-interact ko ng mga malalaking crowd, iba-ibang mga sektor, nakikinig ako sa kanila, nakikinig sila sa akin, nakikinig sila sa story ko, kasi I always tell my story sa kanila. Kaya it's very inspiring, uplifting, although nakakapagod talaga. Pero yun nga. Nagkalat ang fake news sa social media matapos ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa mga satirical post hanggang sa mga peking quote cards, maraming netizens ang nalinlang. Samantala, patuloy din ang pangaharas ng ilang taga-suporta ni Duterte sa ICC judges. Narito ang report. Nagkalat ng fake news sa social media matapos ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang peking quote cards ang nagpagulo sa publiko gamit ang mga pahayag mula sa mga karakter sa pelikula at TV series. Kasama rito ang mga linyang iniuugnay kay Annalise Keating mula sa How to Get Away with Murder at Harvey Specter mula sa Suits. Meron ding ginamit na fake quote mula kay Elle Woods ng Legally Blonde. Ayon sa UNESCO, ang ganitong klase ng disinformation ay maaring magdulot ng maling impormasyon sa publiko. Samantala, binanatan din ng mga taga-suporta ni Duterte ang ICC presiding judge, Yulia Motok, sa pamamagitan ng pag-spam sa kanyang social media accounts. Ayon kay Attorney Cristina Conti, imbis na makatulong, lalo lang nitong pinatatatag ang dahilan para manatili ang kaso sa ICC. Dagdag pa niya, maaring magdagdag ng bagong kaso laban kay Duterte dahil sa pagbabanta ng kanyang mga taga-suporta sa mga biktima at abogado ng drug war. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa Hague Penitentiary Institution at muling haharap sa korte sa darating na Setyembre. Kanina nag-iwan tayo ng tanong kay Miss Laila de Lima. Ma'am, nung nalaman nyo nga po na yun po, wala na kayong kaso at yun, malaya na po kayo, ano yung unang-unang pumasok sa isipan nyo po? Siyempre, tuwang-tuwa, ecstatic, great relief. Talaga namang nakaraos na Yes po. sa almost 7 years na pagdusa na nakakulong for almost 7 years. No? So ecstatic at vindicated. Although hindi pa yung complete vindication. Vindicated dahil lumabas ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan ng mga mga kaso lang, yung mga final sa akin. Mga fabricated cases, and then yung mga perjured and coerced witnesses na karamihan ay mga convicted inmates sa New Bilibid Prison. So laking tuwa, laking relief, very great relief, and at the same time, nalungkot din ako, umiyak nga ako. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nung palabas na po ako ng PNP Custodial Center nung gabi, nung November 23,
November 13, Yes, ma'am. 2023, ay naiwanan ko po yung karamihan ng mga pusa ko doon sa loob. Nag-alaga po ako ng Talaga mga po? stray cats. More than 20 stray cats sa Wow. loob ng PNP Custodial Center. Nauwi ko yung 5, pero yung karamihan na iwan. So nalungkot ako, umiyak ako. Mixed feelings yung pag-iyak ko. Happy, ecstatic, overjoyed. Finally, sweet freedom came. And at the same time, nalungkot ako, umiyak ako dahil naiwan ko yung karamihan ng mga inalagaan ko na mga stray cats. So hindi lang pala human rights advocate si ma'am, Oh, kundi animal rights. advocate. Pareho kayo, partner Yes, Jack. oo, Mahilig rin mahilig po sa siya mag-rescue. I'm a dog person and a cat person now. Oh, okay. Wow. That's something new that we Oo. found out about you, Senator. Ano? But let's now go to what's going on right now po. Matunog ngayon po ang kaso nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyo pong opinion, ma'am, ano po kaya ang maaasahan natin ngayon sa kanyang kaso dyan sa ICC? And more importantly, ano po ang papel na gaganapan po ninyo dito sa investigasyon ng ICC laban sa drug war? Okay, unang-una, ang pwede ko pong sabihin dyan ay kailangan umasa tayo na yung hustisya ay gumugulong na. And then sa huli ay talagang makakamit na yung hustisya ng mga biktima, yung mga libo-libong biktima ng war on drugs. Nandyan na yung pananagutan, yung accountability. Lalabas na rin yung mga katotohanan talaga tungkol sa mga pangyayari na yon na mga pinatay, mga EJK victims. So inaasahan talaga natin yung ICC, lalo na yung mga pamilya ng mga EJK victims, na para kasi sa kanila, yung ICC, yung kanilang best hope, na talagang hinihintay na talaga yan. Yung pangyayari na yan, na biglang lumabas ng warrant of arrest last March 11. Ako nga, ay kahit last year pa ako naghihintay, kasi I've been closely monitoring, of course, yung mga proceedings, yung mga pangyayari sa ICC. So last year, actually, umaasa na ako noon, nalalabas na yung warrant of arrest. Pero nung lumabas, nung March 11 finally, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Nangyayari na ba ito? Kasi it seems surreal. Pero ang bilis nga ng mga pangyayari. In a matter of hours, ay pagkatapos na inaresto yung dating Pangulo, dinala na kaagad siya sa The Hague. So yan, nandyan na yan. Yan ang accountability. Yan ang justice. Kaya nga precisely, may ICC, an international tribunal, na talagang yan ang may mandato, yan ang may jurisdiction sa mga crimes against humanity. At tinuturing nila na yung mga pagpatay na yon ng mga libo-libo ay talaga namang pasok sa definition, sa concept ng crimes against humanity. So yun ang pakiramdam ko ngayon. Siguro yun din ang pakiramdam siyempre ng mga pamilya ng mga biktima. Ito na yon. So napaka-importante. This is unprecedented. This is historical. Ngayon lang nangyari. Ang isang dating Pangulo, and in fact, the whole Asia. Yes, ma'am. Ang dating Pangulo natin, ang una na sinasakdal ngayon before the ICC. Wala pa hong kinasuhan ng mga leaders or leader ng Asia. Asia. Ma'am, ang question rin po namin, ano po ang naramdaman nyo nung nakita mong inaaresto siya dating Pangulong Duterte? Again, mixed feelings na naman ako. Yes. Yung parang feeling of disbelief na ayan na. And again, relief. Kasi hinihintay ko na ngayon. And at the same time, hindi ko rin maiwasan na malungkot din ako dahil hindi na sana umabot sa ganyang stage na kinakailangan pa ng isang international tribunal na makialam doon sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Dahil nga nagkulang yung ating domestic mechanisms of accountability. Kasi hindi ko rin maiwasan isipin, Jack and Nina, na sana nakinig sila sa akin noon. Na I sounded the alarm. Nung pag-upo pa lang ng dating Pangulo, bilang Pangulo, pag-upo ko rin bilang Senador, noong July 2016,
ay nakita ko kaagad na naku, nangyayari na naman yung mga ginagawa noon sa Davao, yung mga DDS or Davao Death Squad killings. Ayan, nakikita ko kasi halos araw-araw noon yung mga pagpatay. So I immediately filed that resolution calling for an inquiry. I also delivered a privileged speech. And then I conducted an inquiry in my then capacity as chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights. But ano nangyari? Hindi ko natapos yon dahil tatlong hearing pa lang ako, lalo na nung pagkatapos kong naipresenta si Edgar Matubato, yung self-confessed DDS hitman. Ayan, pinaalis ako. I was ousted by the majority of my colleagues in the Senate as chairperson of that committee. In other words, hindi sila nakinig. Ayaw nilang makinig. Yun nga, ma'am, gano'n ka-frustrating nung time na yun na eto ka, sinasabi mo sa kanila, hey, ganito yung nangyari, pero walang nakikinig. At ano naman yung How disappointing Yes, din gano'n ka-disappointing. And at the same time, yung satisfaction na nakita nyo na hinuli na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Deeply frustrating and deeply disturbing. Ano ba yan? Klaro naman na may maling nangyayari. Mali. Yung basta na lang mga pinapatay, yung mga suspected drug offenders, lalo nang maling-mali dahil ang mga tinatarget ay yung mga mahihirap lang. Wala naman tayong nakita noon na mga tinarget nila o kinasuhan nila, hinuli nila, kinasuhan nila ng mga big-time drug lords or drug personalities. So lalong mali yun. Pero kahit kitang-kita naman na mali, nakaka-frustrate na unang-una, marami yung pumalakpak. Marami yung sumusuporta. Maraming natutuwa. Ano na bang nangyari sa bansa natin? We're supposed to be, most of us are Christians, most of us are are Catholics, and we value supposedly life. Human life. And forgiveness also, di ba? But ang nakita po kasi, ang nangyari nung mga panahon na yun, parang na-normalize. Na-normalize yung mga pagpatay po na ito. Na-normalize and na-desensitize. Gina-justify dahil sinasabi na hindi, criminal naman yan. Ganun Actually, ginawa nila eh. Pagka simpleng isipin mo, yung iba, buti nga. Kasi adik yan sa aming komunidad. Ganito, ganyan. Na, yung iba, sabi nila, deserve nila yan. Kasi sila ay mga, di ba, pusher. Maling-mali yun. Kasi walang karapatan po, sino man ang maghusga na guilty or not ang isang suspect, isang suspected criminal. Maski yung Pangulo, wala siyang kapangyarihan na i-declare as guilty or not yung mga suspects na yan. Tsaka tingnan nyo naman yung mga naging proseso nun. Di ba yung kinukuha mga informasyon, supposedly some from the barangay officials. Di ba? And then, yung gagawa ng matrix ko na hindi mo alam kung saan nanggaling yung matrix, na hindi naman properly vetted by the relevant agencies of government like PIDEA, PNP, NBI. Saan nanggaling yung mga listahan na yan? Tsaka, mabuti kung lahat ng mga tinarget nila ay tunay na mga sangkot sa illegal na droga. Meron din doon mga inosente, yung mga mistaken identity lang, yung mga palit-ulo lang, yung mga ganon. Meron pa na mga nabiktima ng mga teenagers, katulad ni Kian de los Santos. Meron din mga casualties na mga bata, 3-year-old Micah, 5-year-old Danica. Anong kinalaman ng mga bata sa illegal na droga? Kasi lagi ko pong sinasabi, kung tunay na galit sila sa illegal na droga, dapat ang una nilang mga tinatarget ay yung mga malalaki, yung mga big-time drug personalities and syndicates. Hindi yung mga maliliit mga lords, na mga drug pusher lang. Ma'am, so yun nga po, yung history niyo po with DDS goes way back. Ano po, kayo po ay chairman pa lang ng Commission on Human Rights. Yes. Nilalabanan niyo na yung DDS. And kasi ngayon, pag sinabi mong DDS, parang pro-Duterte. Ano nga ba yung DDS ngayon? Die Hard Duterte. Die Hard Yun na bago Duterte ngayon. supporter. But originally, it's Davao Death Squad. Ma'am, tell us lang a bit yung experience po ninyo kasi parang doon nag-umpisa siguro yung galit sa inyo ng dating Pangulong Duterte. Definitely. Yun talagang ugat. Yun ang ugat. Nagsimula. Dahil nga po, noong 2009, when I was the chairperson of the Commission on Human Rights, ay inimbestigahan ho namin yung mga reports about the unsolved killings in Davao City attributed to the so-called Davao Death Squad. Mismong yung
yung CHR, pumunta po kami sa Davao. Doon kami nag-conduct ng mga public inquiry. Doon kami naghanap ng mga insiders para alamin yung mga pangyayari tungkol sa DDS. So doon nagsimula. Kasi nga, si dating Mayor Duterte noon, Mayor Rodrigo Duterte, ang una namin pinatawag, this is the first to be summoned in that public inquiry, and medyo nagkainitan kami in the course of the proceedings. I was actually chastising him. Talagang inaano ko siya, bakit ganito? Bakit maraming namamatay dito, mga unsolved killings pa? At ang sabi ng media ay ito ay mga kagagawan ng mga Davao Death Squad. He was denying the existence of DDS. He was denying na may kinalaman siya. Pero meron kaming mga nakuha ng mga informants noon, sikreto lang, kasi ayaw nilang humarap doon sa public inquiry. Mga na-interview namin sila at yun ang sinabi sa amin na meron daw talagang Davao Death Squad at si mismo Mayor Rodrigo Duterte ang pinaka-leader ng Davao Death Squad. So doon nag-umpisa. So kaya nung 2016, nung pinaimbestiga ko na naman siya, ayan, lalong nagalit. Kaya yun, rinesbakan ako, kinasuhan una, they subjected me to vicious character assassination, including misogynistic attacks, mga slut shaming, sinira yung pagkatao ko, yung aking reputasyon, binaboy, yung aking pagkababae, dahil nga dyan, ayaw niya na may kumukontra doon sa naging polisiya nila. Opo, may bala ko ba kayong buweltahan? Speaking of that, ma'am, may bala ko ba kayong buweltahan yung nagpakalat ng fake news na talagang sinisira kayo noon? Ginagawa na po yan ng aking mga abogado na pinag-aaralan na nila at piniprepare na rin nila kung ano yung mga pwede na i-file na mga kaso against Mr. Duterte, dahil siya nga ang chief oppressor ko. Malinaw naman yon na he was my chief oppressor. Makikita mo naman dun sa kanyang mga naging statements about me. Hindi lang yung mga kill, yung mga nanggagaling sa bibig niya noon, kundi yung pambabastos niya sa akin. Diba? So, malinaw na siya ang may pakana at ang naging kanyang chief enforcer sa persecution ko was the former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. So, mga kakasuhan ho namin yan. Kaya lang ngayon, syempre, those planned cases, intended cases have to be, the backseat, take the backseat because he's there in The Hague. So, hindi pa syempre gugulong yung, kahit mag-file na kami ng kaso ngayon, hindi pa yan gugulong kasi hindi pa magkakaroon ng jurisdiction yung korte over his person. Opo. Ma'am, kanina sinabi mo na nga, no, you were subject to many attacks, personally even. I can't imagine, bilang babae po ako yung pinagdaanan po ninyo. Parang kung ako siguro yun, bibigay na po ako eh. Oo eh. Kung aim to break her talaga ng time na It will really break you and crush you and you know. Ano po ang naging realization nyo matapos mangyari ang lahat ng ito? And how did you take that? Was there a point in time na bibigay na rin kayo? Iniwasan ko na bumigay. Iniwasan ko na ma-depressed. Kasi alam ko na kapag ma-depressed ako, wala na. It would also affect your health. Yeah. Tapos hindi ka na makakaisip ng maayos, hindi ka na rin makakalaban. Gusto ko nga lumaban dahil nga mali yung mga ginawa nila. And kasi alam ko rin kung bakit nila ginawa sa akin yon. Precisely, patahimikin ako, pahinain ako to break my spirit, tsaka gawin din akong ehemplo, example, na para yung iba matatakot na. And that's exactly what happened. Exactly. Karamihan ng mga politiko, karamihan ng mga government officials noon, takot na magsalita openly tungkol nga dyan sa war on drugs. Kasi siguro iniisip nila, gagawin din sa kanila yung ginawa nila ni Mr. Duterte sa akin. So iniwasan ko na ma-depress. Iniwasan ko yung mag-break ako. Kaya nga, ang ginawa ko na lang, I adopted a very strict daily routine while inside the detention area. Para may ginagawa ako lagi. Wala akong idle moments. Yung cats probably also. Yes, they kept my sanity intact. Yes, para sa mental Kasi health. sila yung mga
palaging kausap ko, lalo na nung pandemic, na nagkaroon ng total lockdown. Oo nga po. Opo, grabe ano. Yes, Ma'am Leila, ganito, no? Since Delima, may 5 photos po kami na ipapakita sa inyo. By batch po yan, ma'am. At hihingan namin kayo ng 1 sentence lang po na reaction dun sa photos po. Sige, yung first photo natin, pakita natin, ma'am, nasa screen po. 1 sentence One reaction, sentence ma'am. that first comes to your mind. Ikaw na rin. Ikaw ang haharap sa pananagutan ngayon. Okay. May isa pa bang ano, na photo or mamaya natin? Okay, pagpapatuloy Mamaya, natin ma'am. mamaya. Meron Marami pa pang tayong ibang photos na ipapakita na, in a way, may relevance kay ma'am. Opo, ayan po ha. Naku, magbabalik po ang aming usapang no filter. Yes, marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Under review ngayon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang panukalang 200 peso across the board minimum wage increase ayon sa Malacanang. Ito ay kasunod ng panawagan ng TUCP kay Pangulong Marcos Jr. na ideklarang urgent ang naturang wage hike bill. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inuutos lang ng Pangulo na sundin ang labor code at pag-aralan ang sahod sa bawat rehiyon. Wala pang pinal na desisyon kung aaprubahan ito, ngunit patuloy ang pagsusuri sa epekto nito sa ekonomiya at sa mga manggagawa. Kasama pa rin po natin ngayon sa usapang No Filter live na live former Senator Laila De Lima. Okay, Senator Laila, no? Meron lang akong tanong bago tanong yung mga tungkol po sa pagiging plans. party list nominee ninyo, ano? There were many, I should say at least I know 2 attempts sa inyong buhay. Yes. Isa po nung kayo ang chairman ng Commission on Human Rights at mismong si Mato Bato ang nagsabi na babarilin ka na, malapit na, aambushin. And then yung isa ay yung pong ambush rin, yung hostage taking sa kung saan kayo nakadetain. So ano po ang naging, siguro, what is the effect of these 2 major experiences, attempts on your life po sa inyo ngayon? Siyempre, lalo nagpalakas yan sa akin. Di ba may kasabihan, what doesn't you, or kill you. What doesn't kill you will make you stronger. Yes. Yung ganun yun. Pero siyempre, ay parang, kasi I always believe that if it's your time, it's your time. Kung oras mo na, oras mo na. So the fact na dun sa 2 incidents na yan, yung muntik-muntikan akong ma-ambush, nung kami ay naghanap ng skeletal remains doon sa Laod Quarry, dahil merong informant na nagturo sa amin na yun daw ang mass graves ng mga biktima ng DDS. Pumunta kami doon. Pero hindi pala yun, yung pinuntahan namin na tinuro ng isang informant, hindi pala yun yung pinakalugar na nandun yung marami na mga skeletal remains. May nakita kami konting-konti lang, pero yung marami pala is dun pa sa mas mataas na part of that hilly area. It was Laod Quarry is a hilly area. Doon daw pala, ang sabi ni Edgar Matubato nung nag-testify siya sa Senado, yung kanilang grupo, inihintay pala kami noon para ambushin. So it was a blessing in disguise na napunta kami doon sa maling lugar. Yung pangalawa is the hostage taking. Imagine, nakakulong na nga ako, muntik pa akong mamatay dahil na hostage ako ng kapwa detainee, an Abu Sayyaf extremist detainee in October 9, 2022. Hindi ko akalain. Pero again, akala ko mamamatay talaga ako noon dahil yung hostage taker, yung Abu Sayyaf, ay constantly pressing yung yung improvised knife dito sa aking chest. Blindfold ako, tinali yung aking mga kamay, tinali yung aking mga paa. Tapos madalas niyang sabihin, papatayin kita, ma'am, ganon. And then, kasi may mga hinihingi siya mga demands.
Doon sa hostage negotiator, nung nakita niya na hindi naman tinatrabaho yung kanyang mga demands, ay nagsabi na, oras na natin, ma'am, papatayin muna kita at bago ko patayin ang sarili ko kasi alam ko naman na hindi ako makakalabas dito ng buhay dahil marami nang nakaabang doon sa labas ng mga snipers na SAF. So, nagdasal na rin ako noon. Nung nagdasal siya in Islam, Arabic, parang nagpapaalam na kay Allah, nagdasal na rin ako. Nasabi ko, Lord, bahala na po kayo, bahala na kayo sa akin, bahala na kayo sa pamilya ko. So imagine that, 2 beses. So ibig sabihin, hindi ko pa oras. Hindi ko pa oras. Oo nga, Ma'am Nano. Ma'am, Marami pa kayong dapat gawin. yes. Siguro po. Ma'am, ganito, no, partner ninyo, marami pag nagtanong ka around, no, marami nang hihinayang na sabi, bakit hindi, ngayong muling pagbalik nyo sa politika, maraming sabi, bakit hindi senatorial seat ang at kayo ay party list, ma'am? Ano po yung natin? Okay, ang totoo is wala naman akong kabalak-balak na bumalik sa politika. Nung nakalaya ako, babalik lang sana ako sa private law practice. I used to be an election lawyer. Babalik lang ako sa pagturo ko. I used to be teaching at San Beda College of Law. Yung mas tahimik na buhay. Although tahimik na yung buhay ko noon sa kulungan, pero para mas meron akong oras with family and friends. Pero yung na-accredit na kasi yung ML, kasi I'm part of the Liberal Party, and ML, Mamamayang Liberal, is the multi-sectoral arm or wing of the Liberal Party. For the first time, ay sasabak dyan sa party list election sa 2025. So kinausap po ako ng mga kasamahan ko sa Liberal Party, lalo na the late, the former LP President, Congressman Ed Selagman. He passed away 2 months ago. Kasi they were encouraging me to join, to run again for Senate. Sabi ko, hindi po ako preparado to rejoin Senate. I don't have resources. Saka, tinitingnan ko rin kasi, di ba napakasikip nung laban sa Senado. Tingnan niyo yung mga resulta ngayon ng surveys. Parang mahirap makapasok, mahirap makipagkompetensya dun sa mga nandun, na mga, very popular celebrities. So, no way talaga, out of the question sa akin, yung tumakbo uli for Senate. Pero nung inalok sa akin yung sa party list, napag-isipan ko na parang mas maganda kasi this time around, makaka-focus ka sa marginalized sectors. Kasi yan ang pinaka-esensya ng party list system, di ba? Yes, Bigyan ng boses, yung mga walang boses, yung mga powerless. Although alam naman natin na all these years, na abuso na, na bastardized na yung party list system. Kasi nga may mga ilan-ilan na mga party list dyan na ang mga nag-put up ay mga political dynasties as the extension of their power base. Meron din ilan-ilan ng mga party list na mga kontratista, yung mga nasa likod. So how can they be considered as party list of representing marginalized sectors? Meron din dyan party list na ang pangalan ay mga government projects. Pwede ba yun gamitin ng mga proyekto, pangalan ng mga proyekto ng gobyerno? Yes, ma'am. Dahil pera ng taong bayan yan yung mga projects na yan, and then you will appropriate yung pangalan ng proyekto. At hindi ko nga alam bakit pinayagan ng COMELEC yung mga ganon. Sana pina-change nila yung kanilang mga pangalan nung nagpa-register sila. Sino po yung iba pang nominees? I guess your first nominee po? Sino po Yes. yung second and third? Second nominee is former Congressman Teddy Bronner Bagilat from Ifugao. He used to be Ifugao Governor, Ifugao Mayor, then Ifugao, and also representative from Ifugao. And he is a katutubo. And yung IPs, yung indigenous peoples, isa yan sa mga sektor na rini-represent ng ML. The third nominee is former Congressman Erin Tanyada from Quezon Province. So kami yung lead nominees. Opo. Okay, ma'am, kayo po ay simbolo ng paglaban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Paano mo ngayon gagamitin ang iyong boses? Okay, unang-una, syempre, i-champion natin yung mga adhikain, suliranin ng mga marginalized sectors. Kasi precisely, party list. Pangalawa is that mag-i-introduce tayo ng reforma, ng amendments sa party list system law. Dahil nga sinabi ko kanina na
nababastardize na yan. And then, gagamitin din ho natin yung pagka-party list representative, kung kami po ay palarin, na magsulong din ng iba pang mga significant bills like the Anti-Political Dynasty Bill, the Political Party Reform Bill, and then yung mga na-file ko po dati nung ako po ay senador, kahit nakakulong, ay na-file ko rin po yung mga bills like Anti-EJK Bill, yung CHR Charter, how to strengthen the mandate of the CHR, tapos yung mga correctional reform bill, mga prison reform, comprehensive prison reform bill, at ilan pa ho. And siyempre, yung tungkol din sa, kasi ang Kongreso hindi lang lawmaking, oversight, yung mga investigasyon. Katulad yung mga investigasyon ngayon ng yung sa Quadcom, tsaka sa Committee on Good Government and Public Accountability na maraming nahalungkat na mga irregularities, di ba? So I will be actively participating there. Kasi importante sa akin yung accountability. Okay, bago tayo mag-break, kasi Yes, tatlong parts po yan, second part pa lang po yan, pero ngayon may papakita na naman po kaming litrato. Dalawang larawan yan, ma'am. Ano po ang masasabi po ninyo sa ipapakita naming larawang ito? Duwag pala kayo. Senator Bato Isa pa yan, de la ma'am. Rosa. Ikaw rin. Duwag pala kayo eh. Ba't kayo nagtatago o may balak na magtago? Di ba, ma'am? Yan po, sa mga nakikinig sa radyo. Oo. Kasi nasa 6.30 tayo, tsaka Oo, sa mga nakikinig, 92.3. no? Pinakita lang natin ngayon lang si Attorney Harry Roque. At bago yon, Si Senator Bato de la Rosa, yung mga pinakita namin litrato. Again, marami pa kayong papakita, no? Sa aming pagbabalik, SUV, binangga ang mga barrier sa kalsada. Ang nagmamaneho, isa palang aso. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nasa pulsa video ang pagsadsad sa mga barrier ng isang SUV sa China. Napasugod ang mga residente sa pag-aakalang inatake ang driver. Pero nagulantang sila nang malamang ang nagmamaneho pala ng sasakyan ay isang aso. Panoorin yan sa report na ito. Masdan ng puting SUV sa kalsada ng Hangzhou, China. Mabagal ang takbo nito pero panay ang sadsad sa bakal na barrier. To the rescue naman ng mga residente na inakalang inatake ang driver. Pero nang buksan ng driver's seat, binulaga sila ng isang aso. Agad itong tumakbo palayo. Base sa report, dumating ang may-ari ng SUV makalipas ang ilang minuto. Kwento niya, lumabas lang siya sandali pero nalimutan niyang patayin ang makina ng sasakyan. Iniwan niya rin daw doon ng kanyang fur baby pero laking gulat daw niya na minaneho nito ang SUV. Wala namang nasaktan pero nasira ang isa sa mga barrier at nagasgasan din ang sasakyan. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Mga epic fail na naging epic fun. Iba't ibang sablay, diskarte at biglang kamalasan ang nakunan sa kamera. At ngayon tayo ang makikisaya. Narito ang mga videong kinalikot ni Kiko. Handa na ba kayo? Tara! Mga videong kinalikot ni Kiko! Bongga na yun! Ready na ba kayo sa mga tagpo na mas nakakagulat pa sa bin mo sa kuryente? Let's go! Mukhang hindi lang si Jollibee ang may delivery Pati siya, dineliver ang sarili sa loob ng bahay. Akala mo, magmamaneho lang. Yun pala, audition to para sa Cirque du Soleil. At dahil sa hindi pagsalo, officially single na siya ngayon. Lodi ka kuya, literal mong binitawan ang relasyon nyo. Gusto niya lang magpatibay ng katawan, pero ang mukha niya ang nasa mento. Kung may
may video kayong epic, funny, at sablay na gusto nyong i-feature, send nyo lang at baka next episode, kayo na ang bida. Ako si FM Radio Manila DJ Kiko at ito ang mga videong kinalikot ni Kiko! Okay, nasa huling bahagi na tayo ng Usapang No Filter. Kasama pa rin si Miss Laila De Lima. At ma'am, nandito po, may itlog na hawak po si Nina. Ibibigay po, may mga random questions po na hindi naman mahirap sagutin. Yeah, Easter na rin po kasi, malapit na rin, ano po. So, kayo po ay maaaring, anong tawag doon? Kumuha. Ng 5 itlog to, ano? So, Oo, pero yung pa isa-isa na lang. Kunin ko yung Ma'am, kuha na po kayong tatlo Pink. daw po. tatlo. Tatlo agad. Ito yung kulay namin eh. Pink, blue and yellow. Yes. Ayan. That's the Okay. color combination of ML. Sige Yes, ma'am, you sige, can sir. open the egg now and read the question po sa loob ng itlog. Ang haba nung papel. Haba ng question. Isang paragraph Okay. yata yan. Parang Kung gagawa ka ng motivational quote para sa mga dumaan sa matinding pagsubok, ano yun? Unbreakable spirit. Unbreakable. I just want to consider myself as unbreakable and that I should be able to motivate others. So true, ma'am. Kitang-kita talaga yan Opo. lahat, ma'am. Next egg po. Yung Next sa egg. kulay, dilaw naman na egg. Parang yung sa cookie, yung sa, Yeah, ano ba yung yun? fortune cookie. cookie. Kaso itlog po. Kung gagawing pelikula ang buhay mo, sino ang gusto mong artista na gaganap bilang ikaw? Hindi ko pa po nakaiisip yun eh. May mga suggestion yung aking mga staff, pero pinag-iisipan ko pa. Kasi nakita first, ko- dapat meron munang plano na isa pelikula yung buhay ko. Nakita ko po yung TikTok dance nyo with Nadine, Nadine. Lustre. Yes, Ang we are diba? very blessed or fortunate na Yeah. tumutulong po sa amin, sumusuporta sa amin si Nadine Opo. Lustre. Last egg, color blue. Yes. Ano ang power outfit mo para ipakitang you're back and stronger than ever? Any outfit for as long as meron shawl or scarf. This is my signature Signature look po. Signature Laging meron kayong shawl Yeah. or Oo. scarf dito po. No? Kumbaga yun, Yes. Ma'am, dahil napanood... It gives me confidence. Yes. Yeah. And I also feel fashionable kapag nagsusuot Suot niyo yan, ako. ma'am. I have all kinds of shawl and scarf. Hindi na nga ako nakikilala ng mga tao kung wala akong suot na scarf. Ma'am Laila, ito po yung mga FMR DJs po natin. Napanood kasi nila yung TikTok nyo kasama si Lenny at gusto daw nila makasama din kayo. Sa isa si DJ Kim Chorba po at si Mama Anong Mia, gagawin DJ natin? Mama Mia. Sabihin nyo daw kay Ma'am Laila kung anong gusto nyo gawin. Kakatuwa. Okay. Anong Tingnan gagawin natin? Ay, sorry. Okay. Sige. Magti-TikTok si Senator Laila. Laila. Lalapit lang po kayo. Ayan. Saan ako lalapit? Uy, impromptu to. Impromptu. Oh, sige. Sige nga. Ayan. Yes. Ayan. Dala-dala ko ba to? Dito na lang po ba? Okay, live na live po. Magti-TikTok. Mahulog siya. Oh, yung mic lang ni Ma'am, matutumba. Yung mic. New Oo, mic. yung mic. Senator, wait. Kailangan maayos po yung mic kasi hindi pwedeng Oo. Okay na po. Yeah. Baka po sa bulsa, ma'am, lalagay ko lang para hindi humahulog yung mic. Okay. Oo. Buti na lang sila yung niyaya. Oo nga, hindi tayo kasama, no? Oo, sama na ba tayo dyan? Ayan. Cute. Ay, alright.
Sasabay ba? Ay, hindi ko na gagawin. Yeah. Gagawin. Paano ba yan? Ano gagawin? Anong gagawin? Patingin. Papalapit? Okay. Okay, so... Ah, Ayan, di na tayo. Maraming salamat po, Senator Laila De Lima, sa pagpapulak ng aming imbitasyon. good luck po sa inyong misyon para sa bayan. Laila. Ito. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.